Uy! Part 5 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Ayon sa alamat ay may 3 ancient wands ang nagkalat sa buong magic realm, kung saan likas na mga talentado ang pinipili at binibigyan ng blessings kaakibat ng ancient wand, na kung tawagin ay Master Canes. Balik sa exam ay ano pa nga ba at lubos ng problema na ang tatlong bugok sa kanilang sitwasyon at di inakala na hiwa-hiwalay silang ipapadala sa lugar ng exam, na maging si Lance ay pinag-alala dahil nagsama-sama ang mga kaibigan niyang tanga. Lubos na bahala na nga itong si Finn dahil siya na lamang ang may dala ng crystal since nabasag na nga nila Mash ang iba pa sa mga ito, hanggang sa matigilan na nga ang pagmumuni-muni nito ng makarinig ng something sa tabing kwarto. Nang tignan niya ay dito na nga niya nakita si Carpechia na may tasak ng kutsilyo sa braso nito, ngunit tila ang nasasaktan ay ang nakatumbang kalahok na kausap nito. Pakapanganak pa lang sayo ay napagdesisyonan na kung ikaw ay iangat sa buhay, at iilan lamang ang masasabing biniyayaan ng talento, kaya matuto kang lumugar slap soil, banat na nga nitong si Carpechia sa kalabang nahimitay na lang sa sakit ng mga natamong sugat, sabay binasag ang kristal na hawak nito. Dahil dito ay lubos na takot na nga ang Bum-a-Lot kay Finn na nakasaksi sa lahat, at nang paalis na nga ang kalaban ay napatago na itong si Finn at delikado raw na makita siya nito. Kung ano-ano pang ang paganap ni Finn na kesyo internalize niya raw na pader siya nang di malaman ng kalaban ang presensya niya, sa kahit di mo naman gawin yan Finn display ka lang naman talagang hype ka. Kalaunan ay tinignan na nga nito kung wala na si Carpechia sa kwarto sabay na pangiti pa nga ang bobo at tagumpay daw siya. Hanggang sa magulat na nga lang ito nang magsalita sa likod niya ang kalaban at nagtataka kung ano raw ba ang ginagawa niya. Ay nakita mo ako, etcha prank, ika na nga lang ng bobo. Iyak na nga lang sa loob-loob itong si Finn habang itong si Carpechia naman ay may pa-angel na sa likod nito. Teka, ikaw si Finn Ames, ika na nga ni Carpechia na kinagulat ni Finn at kilala siya ng kalaban. Yung continuing student na bobo. Dagdag pa nga nito at nagtataka raw siya kung papaano ito nakapasok sa Easton sa kabila nito, at abat nakapasok pa nga sa Divine Visionary Candidate Exam, tindi mo boy. Siguro pinakiusap ka lang ni Kuya Rain mo, yak kadiri kaya pala kanina pa ang baho, may kaharap akong basurang bobo, banat na nga nito kay Finn, bigay mo na nga lang sakin yung crystal, di bagay sa mga katulad mo, dali na at baka mandilim papaningin ko sayo, dagdag pa nga nito. Naiyak na nga lang sa loob-loob si Finn at nakakatakot daw itong si Carpechia, ngunit mas nang ibabaw ang pagnanais nito na protektahan ang crystal dahil dito nga raw nakasalalay ang future ni Mash, ngunit di pa man nakakabunot ng kanyang wand ay bigla na lamang napaluhod sa sakit at tila may sumaksak raw sa dibdib niya. Teka, wag mo sabihin iniisip mo talaga lumaban, banat na naman nga sa kanya ni Carpechia, ganoon ka ba katanga na di mo matansya ang diferensya ng lakas nating dalawa? Bigay mo na lang yang kristal habang binibigyan pa kita ng tsansa, ika na nga kay Finn ng binata. O talagang gusto mo matulad doon sa kanya, sabay nilakihan ng mata ang isa sa mga bida. Samantala, somewhere sa kuweba, napapamuni-muni rin itong si Margaret at may 3 nangingibabaw na kalahok daw sa taon ngayon. Ang top transfer student na si Lance, ang pasaway na si Mash, at ang top continuing student na si Carpechia, na inakala niya raw na tulad niya lang din na wala naman interes sa pagiging Divine Visionary, o baka nasuhulan lang din daw ni Orter Madel tulad niya. Well anyway prodigy nga raw itong si Carpechia na isa sa mga pinili ng Ancient Wands, na di na rin daw kaduda-duda dahil kung susumain ay pinakatalentadong magic user ng kanilang akademya. Sana all na nga lang daw sabay nagpasalamat kay mama at papa niya dahil pinanganak siya sa mundong puno ng mga talentado. Balik kila Carpechia kung saan ayaw parent talagang ibigay ni Finn ang kristal nito, na sa isip-isip ay sasamantalahin niya raw ang pangmamaliit ng kalaban sa kanya. Dito na nga biglang tinutok ni Finn ang wand niya sa taas na nagpatingala rin kay Carpechia, at siya nang ang ginamit nitong diversion sa nagmungtangang kalaban. Todo takbo na nga ito na agad naman sinundan ni Carpechia ngunit nang iapak na ito sa hagdan ay bigla na lamang itong na-teleport sa kwarto kanina nang may cast na spell itong si Finn, na lubos kinagulat na nga nito at di inakala na may natatagong alas itong si Finn, sa kasamaang palad habang tumatakbo ay bigla na nga lang nagkasugat sa binti itong binata, nakagagawa na nga ni Carpechia na nakabuntot sa kanya at naabutan siya. Siguro naman alam mo na agwat ng lakas nating hype ka,
Sabay binanata na nga ni Carpechia ang sugat ng pilit nakikipagtigasang binata. Sa buwisit ni Carpechia ay sunod-sunod na saksak na nga ang pinalasap nito kay Finn, ngunit talagang palaban din itong tropa nila Mash at talagang makunat. Oo, talunan ako. Oo, duwag ako. Oo, display lang ako na maski si Recap Candy lagi ako sinasabon. Pero ang iwan lang basta ang aking kaibigan ay di ko magagawa. Sabay banat na nga ng magic piw-piw ni Finn ngunit olats talaga. Alam mo isa pa sa pinakabibwisitan ko sa lahat, yung mga pabibo pero wala namang buga at puro salita. Banat na nga sa kanya ni Carpechia sabay itinutok sa leeg ang patalim nito at tapusin ang araw nila ito. Cut ang kota ka na sa exposure Finn tama na. Hanggang sa kung saan ay bigla na nga lang dumating sa eksena itong si Mash, na isinalansang na nga sa pader itong si Carpechia. Sorry na late ako, ika na nga ni Mash kay Finn. Ngunit nang papalapit sa kaibigan ay dito na nga napansin ang sugat niya sa ulo. Dito muling lumabas na naman ang Angel sa likod ni Carpechia at sinabing di raw siya nakakaramdam ng anumang sakit. Sabay ibinida ang kanyang wand na espesyal daw di tulad ng iba. Sa gitna ng pagsasalita nito ay muli itong binanata ni Mash, ngunit sa gulat nila ay bumalik lamang kay Mash ang atake nito. Pa-explain na nga si Carpechia na ibinabalik ng kanyang magic ang anumang pinsala na kanyang nakukuha sa kalaban niya, sabay pa sample ng isang sugat sa kanyang binti na siya nang napasa sa ating bida na si Mash. Ang di pagdama ng sakit ay siya niyang blessing mula sa ancient wand na hawak niya, kung saan nag-a-absorb lahat ng sakit para sa kanya. Matik daw itong nag-activate noong panahong pinili siya ng nasabing wand, mula pagkasilang niya at kailanman di na nakaramdam ng sakit pa. Maging si Headmaster Wahlberg ay namangha din kay Carpechia na pinili ng pinaka-ancient wand sa lahat ng 13 na Master Cane, at sadyang naiiba raw ang batch ng first-year magic users sa taong ito. Ipinabatid na nga ni Carpechia na malayo pa raw maging sa pagputi ng uwak na masaktan siya ni Mash anuman ang gawin nito. Sunod-sunod na saksak na nga ang ipinasa nito kay Mash, ngunit sa kabila nito ay laban pa rin syempre si Mash. At sunod-sunod na atake rin ang ibinabalik sa kalaban kahit bumabalik lang din sa kanya lahat ng binibira niyang atake dito. Pag-aalala na nga ang nadama ni Finn at nakikitang wa-epek ang mga atake na ibinabato ni Mash kay Carpechia since nare-reflect lang naman lahat nito pabalik sa ating bida. Walang kwenta, nakatakda na ang kapalaran mo base sa kung ano ang abilidad mo noong pinanganak ka, at kahit anong pilit mo dyan kakasuntok at kakasipa ay magmumukha ka lang tanga. Magsama kayo ng bobo mong kaibigan, basura ng sangkatauhan, anino ng kanyang Kuya Ray na pagkalayo-layo sa kanya. Sa Smeriasep dapat dyan ibalik sa matres ng nanay niya, baka kahit papaano pag nagkataon ipanganak ulit na kapakipakinabang na, tanga-tanga na nga, pabigat pa, sakit mo sa matang hype ka, banat na nga ni Carpechia sa kawawang si Finn, agad sumang-ayon naman si Mash ng walang pag-aalinlangan, at may punto raw itong kalaban. Ngunit ang paninindigan daw nito sa harap ng isang kalaban na alam naman niyang di niya kaya, sa kabila ng takot at mga paghihirap na tiniis nito ay hindi biro. Tas mamaliitin mo lamang abat dyan tayo magkakaproblema abuso ka na. Sa gigil ni Mash ay sunod-sunod na pangmalakasang atake na nga ang ibinato nito kay Carpechia sa kabila ng sunod-sunod na balik din ito sa kanya, hanggang sa gulat nga nitong kalaban ay biglang nagkalamet ang mukha ng Angel niya. At dito napaisip na baka may limit o capacity lamang na kayang ma-absorb ang ability niya. Nalubos kinabahala na nga ni Carpechia dahil kailanman ay di pa ito nangyari sa kanya. Gulat ka no, ingrown ka lang kumpara sa akin, banat na nga ni Mash sa kalabang ubod ng yabang. Tignan natin kung tatagal ka rin sa sakit na ipapadama ko sa'yo, tulad ng pagtiis ni Finn na tagalan lahat ng kabrutalan mo, pertida di pa kasama mga panlalait mong judgmental kang hype ka. Gulat na nga ang nadama ni Carpechia at anong klaseng katawan daw meron itong si Mash para matagalan lahat ng iyon. Sabay pang ising-isi na nga at dahil nga raw dito ay nag-activate ang mas defensive at mas malakas na version ng Angel niya. Sandamakmak na Hyringillia na nga ang ibinato nito kay Mash, ngunit basic at wa-epek sa maliksi nating bida. Matapos ang mga atake at pang ising-isi ni Carpechia ay nagulat na nga lang ito nang makitang naglabas ng wand si Mash. Nakilawnay inunat, binatak, hinulma, hanggang maging hugis tennis racket, na lubos kinagulat na nga nila at gamit lamang ang kamay nito na ginawa. Hanggang sa dito mala-tennis na nga nitong pinuntirya ang mukha ng Angel ni Carpechia habang iniiwasan lahat ng Hyringillia na ibinabato sa kanya ng kalaban. Paulit-ulit, hataw dito,
hataw doon, iwas dito, iwas doon, hanggang sa paunti-unti nang nag-crack at bumigay ang muka ng angel ng kalabang mapanghusga at mayabang pa sa mga kamag-anak mong lagi kang ikinukumpara sa mga pinsang mong pangit sa bawat family gathering nyo. Di nagtagal ay di na nga kinaya ng angel ang mga pangmalakasang atake ni Mash, na siya nang humantong sa pagkawasak nito. Imposible, ika na nga lang ni Carpechia sa isip-isip niya, habang itong si Mash naman ay nilapitan siya, at since di pa nga raw na e-experience ni Carpechia ang sakit ay malugod niya itong ipapanamnam sa kalaban, sabay binanata na nga sa ulo ng kanyang raketa ang kalabang puro yabang. Lubos na gulat na nga ang lahat at di makapaniwalang natalo ng isang non-magic user ang isang prodigy na mismong pinili pa ng isang ancient wand, at sa pamamagitan nga lang daw ng tennis. Sorry na nga lang nasabi ni Finn at kasalanan niya nga raw ito dahil mahina siya, na pinabulaanan naman ni Mash at siya nga raw dapat magpasalamat kay Finn, dahil sa kabila ng tama at sayad niya, ay tinanggap pa rin siya ng mga ito, na kanyang mga kaibigan. Ouch, ouch, ang sakit, so ito pala ang tinatawag nilang sakit, ika na nga lang ni Carpechia sabay na patitig kay Finn, at tila nabilib sa binata, dahil sa kabila ng mga natamo nitong sugat at banat mula sa kanya, ay nagawa pa rin itong indahin para lamang sa kaibigan nito. Pambihira, ang layo ko sa kanya, ika na nga lang ni Carpechia na ubod na mangha. Pambihira di ka pa rin naka-like at subscribe, banatan mo na, hihihi. Yehe ito na po bagong winner natin ng 1K sa ating pag-giveaway. Congratulations sa iyo idol, message mo lang ako sa FB para i-claim na panalunan mo. Sa mga nais din po makasali, simple lang po mechanics, comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.